Okay, salamat sa Ginoo aton pakpakan ang buhi nga Dios. Hallelujah. Ah, salamat sa enjoyment nga gihatag sa aton sa Ginoo. Praise God. Kag pasalamat pud ta bisan pa man sa testimony ni Brother Chiri. It's a very inspiring testimony. I really blessed tungod kay wala niya gitago ang iyang pagkatao. Dagan sa mga ang iban gani inborn nga Christian nga may pareha sa iya kaluyahon pero gitago hasta karon. Pero si Brother Jerry doon na siya'y kaisog nga gisulti ang tanan. It's so very inspiring nga testimony. Kadayon ang Dios kahibalo bisan sa iya feeding ministry, walay napuli diri. So, praise God. Salamat sa Ginoo. Brother Jerry, may panahon kon adto ta sa minapasok, kuyog ta. Welcome ka kay dito kay Sister Vicky. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat kay Aris Pastor Pisanon. Hallelujah. Kag labi sa tanan sa aton mga kaigsuunan. Salamat sa Ginoo ang aton mga igsuon sa Lawis, sa Tamiaw, kag upod ang aton igsuon sa Tagamuhon. Praise God. Salamat pud sa Ginoo bisan pa man ang saksis gahapon sa kasal. Salamat sa buhi nga Dios. Hallelujah. It's so very enjoying pud nga kasal. Kadayon padayon po ang Dios nag-preserve bisan pa man sa inyo kubos nga alagad. Tungod kay murag kuwang yun ni siya og pahuway pero nakasiling ko ang Dios nang mag-igo. Tungod kay paglarga na mo dito sa San Carlos, nagmotor lang kami ni Dandilo. Katulo kami nabasa sa ulan. Nya tuman gabi pa. Pero still ang Dios naghatag og divine preservations. Hallelujah. Magabarog tatanan kadayon magapangamuyo ta sa Ginoo. Yes, hindi lang naton paglantaw ang aton oras. Hindi po ta malisang tungod kay monthly Thanksgiving manaton. Amen. So let us pray to the Lord. Magampo ta after sa aton pulong magapartik ta sa Holy Eucharist. So aton i-prepared ang aton kasing-kasing, aton huna-huna diha mismo sa pagkaon sa pulong sa Dios. Before ta magakaon sa literal as Holy Eucharist, aton sa kaunon ang pulong sa Dios. Magampo tatanan. O Dios nga labing gamhanan, pasalamat kami sa imo. Bisan pa man, O Lord, sa imo kaayo sa mga igsuon akon nga nagatag testimonies. Lord, thank you so much sa ila kabuhi. Salamat, Lord, nga ikaw ang padayon nga nagapanglihok, Dios. Kagabay pa. Ining adlaw, Lord, amon kini monthly Thanksgiving sa pagpasalamat sa imo kaayo. Before kami magapartik sa Holy Eucharist, ablihi ang amon hunahuna o kasing-kasing. Kag ikonsad ang imo balaan nga Espiritu Santo, o Dios, nga magahatag sa amon sa panabot, kaalam, kag kahibalo nga langit nun. Madamo nga salamat kino Dios. Amon ikaw ginalift up sa tunga namon. Dalaygon ikaw sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Kitang tanan magaingon. Amen. Kag amen. Magalingkod tanan kagdayon. Ang aton tun-an is talking about a hedge from God. Kini siya sumpay kini sa aton topic about sa circles of commitment. May pipila ka mga grupo nga akon gihisgutan sa ila as partial kini nga gitawag message. But this time, lantawon naton ang aton topic as word, a hedge from the Lord.
Basahon naton ang Job sa chapter 1 in verse 1. Kadayon muambak ta sa verse 6 pakadto sa verse 10. Kadayon may hangyoon lang ko nga usa nga magbasa sa ubos tungod kay ang aton TV diri sa atubang murag dili po naton moingon nga naguba kay balo ka karon tinuod to kag insakto to ang giistorya nakon nga nangin kasakay namon sa tabwilan. Ang tanan karon gagamit is electronic system. May ara siya gitagal nga oras, let's say 3,000 hours, 4,000 hours. Pag abot sa sina nga date, maaop kina siya. Amo na ang aton karon mga butang. Bisan sa mga motor karon nga bag-o, inang mga motor let's say, inang mga pareha sa click, ingana, that is system electronics na siya. Nga pag-abot sa sina nga day, sa sina nga time, hindi na nimo na matagan og extension kay nga man may hours na siya. So amo ni ang aton karon ka panahonan. Kay nga man kon gituyo nga himuon nga quality, malugi ang kompanya. Wala na may magpalit. So amo na ning aton dispensation karon. So akong gipangabay si Dandilo sa pagbasa sa teksto naton sa Job sa chapter 1, sugdo naton sa verse 1, dayon muambak ta sa verse 6 pakadto sa verse 10. Lantaw naton ang word nga hedge sa sining aton topic karon. Brother Dandilo. Sa Job sa kapitulo 1 sa verse 1 then muambak sa 6 to 10. May taong gingandlang Job nga dito nagpuyo sa us. Nagsimba og nagmatinud-anon siya sa Dios. Matarong siya og naglikay sa pagbuhat og dautan. May 7 siya ka anak nga lalaki og 3 ka anak nga babaye. In verse 6 pakadto sa verse 10. Unya usa ni anak adlaw sa diha ang mga langit ng binuhat miatubang si Ginoo didto usab si Satanas uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akog nagsuri-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako og naglikay sa pagbuhat og dautan. Mitubag si Satanas, musimba ka si Job kanimo kung wala pa siya giapas. Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iya. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Amen. Manaog na lang ko. Ang verse 10 sa New King James Version para nga mabasa naton. Ang verse 1 sa Good News Bible, ingon pa dire, there was a man named Job, living in the land of Uz, who worshiped God and was faithful. Kita tanan mo ingon, faithful. And he was faithful. He was good man, careful not to do anything evil. Sa verse 10, sa New King James Versions, kung lantaw na ton, sa sining nga passage, ingon pa dito sa Job, sa verse 10 sa New King James, ingon pa diri, sulti na ni sayawa. Ang verse 10, this is what a words from Satan. Siling pa diri ni Satan, have you not made a hedge around him, around his household, and around all he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. This is the words of Satan. Kung lantaw na ton, mao kining gisulti ni Satanas dito sa Dios. Siling pa diri, you have made a hedge. Amen? Kitang tanan mo ingon hedge. Ang word nga hedge,
kulang taon na ton sa aton nga notes. It is surrounded with fence. Ano ni ang fence? That is kural. Ang word nga hedge, gituyukan siya sa kural. Amen ba? That is the word hedge. The word hedge, it is enclosed perimeter. The word hedge, not only enclosed perimeter, but that is what we call as enclosed territory. Amen. Amo nang state sa yawa. You have made him a hedge, meaning you have enclosed his territory. You have enclosed his, masiling naton, ang perimeter ni Job. Meaning, ang word nga hedge, in spiritual significance, it is talking about surrounded with favor. Amen. Gituyukan siya sing tabang sa Dios. Like sa kang King Uzziah, they are what surrounded with health with God. Sa 2 Chronicles in chapter 26, sa verse 5, kag sa verse 17, kudlang taon na ton, kag basahon na ton, ang kabuhi ni King Uzziah, ang tanan nga buhat siyang kamot, gipakamayo sa Dios. Gibless sa Dios. Even in the kingdom of war, God bless him because the Bible says, he is what surrounded with great favor. Gituyukan siya sa tabang sa Diyos. Ang word nga hedge, not only in spiritual significance, it is surrounded with favor. The other term is what we call is a wall of protection. Amen. Or what we call as a wall of fire. Ang Sikaraya sa chapter 2, verse 4 to 5, siling pa sa Dios, ang anghel nga akon gikasulti, mingon kaniya, dagan ngadto sa batanon nga nagdalag ig susukod ug ing na siya ang Jerusalem pagapuy-an sama sa mga balangay nga walay paril. Tungod kay daghan man kaayo ang mga tao og ang mga kahayupan nga namuyo nini. Verse 5. Kay nasayod, kay nagsaad ang Ginoo nga siya mahimong usa ka paril. Amen. So the word hedge not only as surrounded with favor, but the second term, it is a wall of protection. Amen. Or what we call as a wall of fire. Mga kaigsuunan, ang Kristohanon, may ara siya, wall of protection nga gihatag ang Dios saya. Amen. Hinay mo katapat, you have a wall of protection. That is hedge. Amen. Ang third aspect sa spiritual significance, that is called an enclosed garden. Mabasa naton sa kistate ni Solomon sa Songs of Solomon in chapter 4 sa verse 12. Ingon pa ni Solomon, kung lang tao naton sa sini nga passage sa Songs of Solomon in chapter 4 verse 12. Siling padari, a garden enclosed is my sisters, my spouse, spring shut up, a fountain shelf. Sa Cebuano, ang akong hinigugmang pangasawunon, maoy usa ka tinagong tanaman nga pinarilan o usa ka tubod nga ako ray tag-iya. It is talking about an enclosed garden. And then the last part, ang word nga hedge, it is talking about a wall of assurance and preservation. Meaning, mintras ang kabuhi nimo, ara ka sa Dios, preserbaron ka sa Ginoo. Amo nang giambal sa aton wali sang Friday. Dito sa Jude sa verse 1, sa chapter 1, ingon pa dito ni Jude,
from Jude, servant of Jesus Christ and brother of James, to those who have been called by God, who live in a love of God the Father and the protections of Jesus Christ. Amen. Nagpasabot, ang word nga hid, shadow kanindot. Kag mao kini ang gistits ni Satan. Even Satan, he knows the word hitch. He knows about the wall of protection. Kay balo ang yawa nga ang kabuhi sa Kristohanon, giparilan siya sa protection. Kay balo ang yawa nga ang kabuhi sa Kristohanon, giparilan sa kalayo. Giparilan siya sa presensya sa Diyos. Satan knows that already. Kulang taon na ton sa aton nga gitunan. Within this hedge, diin dire si Job. Sa diagram number 1, kulang taon na ton, yes, this is what a hedge from God. Enclosed perimeter, a wall of protections, a wall of fire, and that is considered a wall of preservations. That is a hedge from God. Amen. Kakamon ang gitun-an naton, that is what we call as a circles of commitment. That is a hedge from God. Amen. Meaning, sirado kaayo. Mabito na ang 1 Peter sa chapter 5 verse 8, ingon pa dito ni Peter, ang inyo kaaway nga mao ang yawa, nagatuyok-tuyok siya, og nangita siya og tukbonon. Meaning, ang iya nga gitawag journey, he's always around and around and around, because this is talking about a hedge from God. It is a surrounded with fence, surrounded with favor, surrounded with a wall of protections. And this is what the hedge. The question, where is hope? Diin si hope. In the Bible, sa basahon naton, Job sa verse 10, kung basahon naton pagbalik, anong gihambal dito sa verse 10 sa Job sa chapter 1? Have you not made a hedge around him? What is Job? Diin ang iya position. Kung lang taon na ton, ang diagram sa number 2, ang posisyon ni Job, ara siya sa sulod sa hedge. Amen. Diin ang posisyon ni Job, ara siya sa sulod sa hedge. He is what surrounded with favor. Amen. Sino pa ang ara sa sulod? Ara ang pamilya ni Job. Amo na nga tuog yun ko. Sa usa ka amay, kag sa usa ka iloy. Kung faithful ka sa Dios. Amen. Kung matinud-anon ka lang sa Ginoo, maapil ang imo pamilya. Amen. Let's say for example lang, hindi man tago sa aton, nga naluoy ang Dios kay Labin, naapil na lang ni si Labin tungod sa amay kag sa iloy. Amen. The Bible says, Job, he is surrounded with hedge. Kung amay gani ka nga matinudanon sa pagsimba, inang imo pamilya, masulod po na, kay ara ka sa sulod. Pero, iloy gani ka. Kaya ang importante sa pag-alagad, ikaw nga amay kag iloy, ikaw gyud ang manguna. Ikaw gyud ang magpakita sa imong mga anak sa maayo nga exhibit. Karon, ang imong anak gadinagko diha sa gitawag sa pag-alagad. Nakita sa imong mga anak nga mayra mo simba ka sa usa ka buwan ka usa. Ikaw mismo, why ni mo gihatagan dako nga balyo
ang gihambal diri sa Biblia. Because kung lang tao na to ng Bible, why is it that God gives such heeds to Job? Nga gipanalipdan siya sa Dios. Nga gibutangan heeds ang kabuhi. It is only in number one reasons. Because Job, he is faithful to worship God. Ang kabuhi nga masinimbahon ara sa kang Job. Amo na nga ang Ginoo nagkural sa iya kay ang iya kabuhi masinimbahon siya. Amen. Sabi mo lang, one of the major things nga gipangita sang Dios sa tao, ang kabuhi nga masinimbahon. Amo ning pinakaimportante nga butang nga gipangita sa aton sa Dios. Pero hindi pa naton mahatag. Abot na ano man po, dabi. Nga ang simba, gituon man Domingo. Kung Domingo, manggod, ara ang palit, ara ang sako nga business. Pero ay kakahibalo, gialaw na sa Dios, kaya amo ni nga mga butang ang gipangita sa Dios. Lantob lang gisulat na ton sa Salmo 14, versikulo 2. Kung maalamon ka nga tao, makasabot ka sini. Ang Dios sa to sa iyang trono, pero di nang mata niya. Di nang mata niya. Galantaw siya pirme sa mga tao nga masinimbahon. Yes, if you read the book of Job, lantawa lang. Sa diya nga misaka na si Satanas dito sa langit. Siling ang Ginoo dayon kay Satanas. Why iban nga topic ang Dios kag si Satanas? Why sila iban nga may gihisgutan? Ang Diyos makita naton ang excitement niya sa kabuhi ni Job. Amen? Makita naton nga ang Ginoo ang iya kalipay sa kabuhi sa usa ka tawo. Singanay mo katapad na lipay ka ang Ginoo sa imo. Grabing enjoyment sang Dios. Iya gipadayaw si Job dito sa kay Satanas. How excited God to save Satan. Why iban nga topic? Although kung basahon naton sa Biblia, grabe kadato si Job. Pero hindi ni amo ang gihisgutan sang Dios. Ang iya posisyon, ang iya wealth, ang iya manggad, hindi ni. Kita nga mga tao, ang gina-inspire naton sa sini nga kalibutan, ang mga tao nga maayo ang pangabuhi. Amo na nga kitapon nga Kristohanon, usahay, ginataya na to ng adlaw nga Domingo para lang nga may ayuhan ta nga pangabuhi, pero dira ka nagsala. Nga, inang imo pagpaningkamot bisan Domingo, way kakahibalo ang proteksyon ara sa Dios. Kung kuhaon ni sa Dios ang proteksyon, yes, karon maayo ang gahin nimo. But how about sa imo kaugalingon? Why ka wall of preservation? May posibilidad nga ang tanan nimo nga gitigom nga bahandi, dira lang gyapon na nimo gaston sa doktor. Why ka wall of protection? Why ka wall of preservation? O bito na nga I really bless sa testimony ni Jerry kay nga dito niya naintindihan nga ang Dios malang diay ang kulang. Amen. Ang maalamon makasabot sini. Ang pinakaimportante kag pinaka-major nga butang nga gipangita sa aton sa Dios, ang kabuhi nga masinimbahon, hindi sa interesado sa aton kabtangan. Hindi sa interesado sa mga nalambot nimo sa imo kabuhi. Hindi sa interesado sa imo profesyon. Hindi sa interesado pila man ang kayutaan nimo. Hindi sa interesado pila man ang imo tindahan kag negosyo. Ang Dios hindi interesado sina. Excited siya nga nagsulti dito kay Satanas. Kag ako nagtuo, kung ang kabuhi nimo nakaplagan sa Dios nga parehas kang Job, amo gihapon because the history repeat itself. The history repeat itself. Amo gihapon ang ihambal sa Dios. Yes, musiling ang Ginoo, nakita ba nimo ang akon alagad nga si Job, walay sama kaniya kabuutan, masinimbahon siya kanako. Amo ra gihapon ang ihambal sa Ginoo. And this is what the reason why God make Job a hates.
Nga nagbutang siya hid sa kang Job kay nga isa lang kabuhi nga ra kang Job, ang kabuhi nga masinimbahon. And you know, brothers and sisters, as being a father, as being a leaders, as being usa ka haligi diha sa panimalay or something, isa ka man kailoy, importante gyud nga ikaw maguna. Lantawa lang, tungod kay si Job masinimbahon, apil ang iya pamilya. Ang iyang pamilya, basaha ba lang iyang pamilya? Huwag gaupod pagsimba sa kanggob, pero nasulod sa Hades because of Job. Amen? Siling pa sa Bible, ang iya pala nga buhian. Ang tanan nga buhat siya ang kamot, giblas sa Dios because Job, he is in the midst diha sa Hades. Gisulat ni, agud kita nga mga nagsunod karon. Ang mga butang nga gikalipayan sa Dios, ang mga butang nga gipangita sa Dios aton kabuhi, amo pod ang himuon naton ang kabuhi nga masinimbahon. Amen. Why na iban? Amo bitaw nga baliko na kon ang pagsimba, one of the major factor nga gilantaw sa aton sa Dios. Why na iban? Bahala anuman ang malambot sa imo panglawas, hindi ka maayo or something, ang imo kondisyon dili maayo. Hindi isyo na. Ang importante kadto sa simbahan, dayawa kag simbahan Ginoo. Gamay lang nga diferensya sa lawas dahil naton dili ko manimba. Paanad-anad man lang na. That is the hate from God. Amen. Natuwa ninyo, sinong nasulod iya pamilya ara sa hits? Apili asawa, apili ang mga anak. Kaya nga ang gi-state sa Good News Bible kung lang tao na ton sa verse 10. Basahon na ton ang Good News Bible sa verse 10. Siling padiri sa Job sa chapter 1. Dito sa verse 10. You have always protected him, Sikan, and his family. Amen. Amo na nga nakasulti ko, hindi magtugot ang Dios nga madaot sila bin, kaya nga may ginikanan nga nakasulod sa hits. Kung ang ginikanan, faithful. Kung ang ginikanan, matinumanon. Pero kung ginikanan kang hindi matinumanon kag faithful, ayaw pagpatihi nga may hits ka sa kabuhi. Ang hate siya nalambot kay Job because he is faithful. Amen? Kag-amo ning kabuhi sa Kristohanon. Nagpasabot ang simba dili ni dago-dago. May Dios nga galantaw. Karon ang gihimo naton, there is a God who looks upon us. Nagtuo ka mo nga ang simba way ni balyo, kadako sa balyo diri sa Ginoo. Amen. Natawa, nasulod ang iya pamilya, siling padre, you have always protected him and his family and everything he owns. You bless everything he does, and you have given him enough cattle to fill the whole country. Meaning, gaasod-asod pirmi ang blessings. Yes, of course, it is because Job, he is surrounded with favor. Amen. Gituyukan siya sang tabang sa Ginoo. Gipanalipdan siya sa Dios. Kag amo kining reklamo sang yawa. Way iban nga reklamo ang yawa sa kabuhi sa Kristohanon. Ang reklamo niya, ang proteksyon sang Dios. Ano ang iya diri hangyo sa Dios? Kuha ang iya panalipod. Amen. Kuha. Amo malaning reklamo diri kay balo ang yawa nga kung ma-remove na gani ni ang panalipod. Why na? May tatlo ka aspects nga aton lang taon karon. But you know, this faithful to worship,
nga gihimo ni Job, amo ang nakapatandog sa Ginoo. Amen. Sige na mo katapat, you have a wall of protection. Amen. The Bible says, His faithfulness as being worshipers. Ang kabuhi nga masinimbahon. Amen. Then, because one of the major factors of life that God looks to the man, because worship is the reasons why we are created. Way iban nga rason nga gihimo ka sa Dios ay. Way basahan ninyo ang Bible. Siguro kung dito ka mangonsulta sa mga tao nga way Dios, musiling ka nga gihimo man sang Dios ang tao. Ang itubag si mo para bang mga lipay. Oh. Para mga buhi. Kung dito ka mo palapit sa mga tao nga way Diyos, kaya mo mapod ng ilang gusto sila kabuhi. Pero kung ari ka sa simbahan, sama sa gisulti ni Jerry, suginlan ka, worship is the reason why we are created. Halin sa libro sa Henesis, pakadto sa gipadayag, waay iban nga rason nga agihimo niya ang tao. Way kamo kamatikod nga ang inyo pagkatao lahi kay sa baboy kag lahi kay sa baka. Ang tao lang gihimo sa Dios nga may mental capacity. Kay ang iya tumong sa Dios kag intention agud nga masimba ang Ginoo. So, way tagihimo sa Dios para lang pagkaon, pag-inom, pag-enjoy sa sini nga kalibutan. Way tagihimo sa Dios para lang sa aton trabaho, para lang sa aton palangabuhian. Although, yes, gamituno na ito na, pero hindi na among pinaka-main reason nga gihimo ka sa Dios. Way kagihimo sa Dios para sa imo profession. Way kagihimo sa Dios para lang sa imo pamilya. Although, importante ang pamilya, pero ang pinaka-main reason nga gihimo ka sa Dios para simbahon nimo ang Ginoo. Amo ning gihambal sa Biblia. Yes. Kung ma-achieve man nimo ang imong handom sa sini nga kalibutan, ang pangutana, naigo ba nimo ang tumong sa kabuhi? Bisan ikaw pang pinakadato, yes, ang pangutana, naigo ba nimo ang tumong sa kabuhi? Singa na inyo katapat, naigo ba nimo ang tumong sa kabuhi? Wala. Kaya ang tumong sa kabuhi among pagsimba sa Dios. It is very useless, brothers and sisters. Ang tumong sa kabuhi is to worship God. Because worship is the reasons why we are created. Si Job, why nag-agi seminar, why nag-agi mga Bible school, why nag-agi or something, mga motivation siya kabuhi, pero nakasabot siya nga ang pagsimba, amo ang rason nga gihimo sa Dios. Kasabot siya. Amen? May mga tao nga genius, kay balo mag-manage sa ilang nga gitawag panimalay, kay balo mag-manage sa ilang mga negosyo, pero siyado kabugo, kay nga way sa kasabot nga ang rason nga ari siya, agod nga simbahon niya ang Ginoo. Ano ang bal sa Bible? Ang pagsimbaya, buhat ni sa mga tao nga malamon. Amen? So that is what we call sa state sa Bible. What a major factor nga gipangita sa Dios among pagsimba. And the Bible says ko lang taon na ton, worship it brings pleasures to God because worship it is God's benefit now ours. Ang pagsimba hindi kita mabenepisyuhan sini, ang Dios ang mabenepisyuhan sini kay nga ini nga adlaw gigahin gini ani para din para sa imo. Gigahin ani para sa imo. Ini nga adlaw gigahin niya para sa imo. Para ba ni sa imong adlaw? Singa na mo katapat, para ba ni sa imo? Para ni sa Dios. Amen? Amo na nga malipay siya, if you perform this, kaya nga, ari ka sa adlaw niya. So worship, it brings pleasures to God. Worship, it brings benefits to God. Babito nang ang pagsimba ko lang tao na ton, within sa notes na ton, according pa sa sining mga butang,
If you go to church selfishly to seek only blessings, you have missed the point of worship. Kung ang imo motibo kag rason nagkari ka para nga ang imo nga gitawag needs mamit. No, you miss the point of worship. Because worship, it gives a highest appraisal to God. Ang importante sa pagsimba, paano ang Dios nahamuot sa imo kabuhi. Amen. And this is what worship. Amo na nga ang Biblia nagambal bisan pa man sa notes na ton. The unbelievers, amo ning bantayanan na to na. Linganin niyo ang inyo tapat. The unbelievers can watch the believers worship. Oh, bantay ka mo diya, bisan kita. Inang aton katapad nga mga new sympathizers or something, mga baguhan, ang ginapanidaan sina kita. Because unbelievers can watch the believers worship. Can observe the joy that we feel. Ang aton mga tapad, silang siya, sa man akong tapad, Kristohano na ni, pero di lagi malipayon. Oh, alin lagi sa pagsugod, nagsige lang yungod. Amen. Unsa ba ning akong katapad, gitorture lagi ni. Amen. Because the Bible says, serve the Lord with gladness. Ang mga unbelievers, mabitaw na nga, ampingan yun naton ang aton kabuhi nga Kristohanon. Kay ang aton gi-invite sa simbahan, ang aton mga ginapanidanta nila. Amen. Kung ikaw nagdahig sa Dios nga malipayon. Amen. Nagpakpak ka nga malipayon, pero madamo sa aton nga, why cute? Siyado kabugat kayo. Oh. Maobserbaran na nila eh. Sila mismo makamatikod. Makasiling sila na ano man nga klase sa simbahan nga ang mga nanimba puros man nagyungod. Oh, makamatikod sila. Makaobserbar sila. Makasiling sila na ano man ni mga membro ni Pastor Santillano, doay mga kalipay. Oh. Do mga way kalipay nga mga tao. Makaobserbar ni sila, kita ang ginapanidaan nila. Diba? Kay balobya si Satanas. Sila yung padare, unbelievers can watch the believers worship, can observe the joy that we feel. They can see the excitement and how we value God's word and how we respond to it. They can notice how our worship encourage to us, strengthen, and change to our lives. Sila mismo ang makamatikot. Ang aton pagsimba, that is the best evidence nga sincero ka nga nagasimba sa Diyos. Amen. Sincero ka nga namati sa pulong sa Ginoo. Sincero ka sa pagpamalandong sa imong nabatian. Careful gyud kung may tapad ka mo, believers. Amo na nga sa gapungko ka, gisigi katabi diya ang imo unbelievers nga katapad. Yes, makasiling siya, mga tabian diya, mga membro diri. Siling ila mga maritis man day membro diri. Diba? That is the passage. So in terms sa pagsimba, let us be careful, brothers and sisters. Amen. Tungod kay diri ang aton wall of protection. Amen. This is what wall of protection. Tungod kay ang aton panahon gikaon sa oras. May 3 ta kakamatuoran nga aton lang lantawon sa sini nga time. That sometimes the heads are removed. May 3 ka cases nga lantawon naton.
nga ikaw lang mismo ang nagkuha sa panalipod sa imo kabuhi. Number 1, ining sense of omission. Ano ning sense of omission? Ining prayer nimo nga wala nimo gituman. Saad nimo nga wala nimo gituman. Madamo sa aton, ako naniid lang ko, labi na akong time na sa grupo, inang sila na magdala sa simba dire. May mga mabatian giko usahay, labi na sa mga mag-MC magingon, Ginoo, ang amon pangamuyo, nga kami magmatinud-ano na Ginoo. Kundi na nimo tumano, that is sense of omissions. Ikaw lang mismo naguba. Ginoo, kung imo kaayuhon, amuning himuon akon. Pero, kuhay may natabo. That is sense of omissions. Ang saad ni mo nga way natuman. Siling ka, let's say sa aton karon mga igsoon nga nagpasalamat, kung makagraduate ko, magpasalamat ko, kung di ni tumanon, that is sense of omissions. Makasiling ka, inig birthday sa akong anak, magpasalamat kiko, kung di ni mo tumanon, that is sense of omissions. Grabe kabugat ni sa mata sa Ginoo. That is convictions from the Holy Spirit. Amen. Masiling ka, makadawat ko sa akong sweldo, ihatag ko sa Dios ang katunga. That is, kung why ni mo natuman, that is the sense of omissions. Amen. May usad dire, isuon naton, pagpanganak siyang baboy, why man tanangayo. Pero pag una nga anak siling sa ini kay pastor ni, nakita man niya nga perti pagdako us baboy. Ang gihatag dire ang pigos na lang. Baligya dayon ang pigos siling siya mo na lang ni kay pastor. Pero nahibulong siya. Grabe kapaspas pagdako. Ang pinakapigos na apsan pa niya ang pinakauna. Nausab na po diya una-una. That is sin of omissions. Careful ka mo sina. Balikon na kon ining hambal sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6. Sila yung padre. Sa Ecclesiastes kapitulo 5, 4 pakato sa 6. Busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Kidili siya gustong binuang, buhata ang gisaad mong buhaton. Verse 5. Mayo pagdili ka manaad, kaysa magsaad ka, apan dili mo mutumanon. Verse 6. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong, makaangin ka nimo sa pagpakasala. Bisan, basin unya, ug muingon ka sa pari sa Dios, nga wala mo tuyuwa ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios. Ang sumpay, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. Amo na nga matingala ta. Grabe ang imo pagpaningkamot. Do kagto na nimo imong siko sa pagpaningkamot. Pero ang imong paningkamot maliso lang sa wala. Nga dumduma base may gisaad ka sa Diyos. Careful kasi na. Bisan sa prayer naton, careful kasi na. Baliko na kon hindi maayo ang pagsaad nga dili nimo tumanon. Pero dili pod maayo ang tao nga way saad sa Dios. Kay ang tao nga way saad, way puna handom sa pagtuman sa Dios. Oh, ini mga tao nga way saad. Amo po ng mga tao nga hindi gusto magrisgo sa responsibilidad. Ikadua, amo po na nga mga tao ang dalok para sa Ginoo. Way saad mo. Oh, lingayan nyo tapad. Hadlok na magsaad. Labi na kay kaibalo na sa Ecclesiastes.
Muna nga di na lagi siya magsaad. Amo ning tao nga mga way saad. Tao ni nga way handom sa Dios kag tao ni nga mga dalok way saad. Gusto niya mangin gawas noon siya. Yes. Ano nga bal sa Bible? Imo lang gipaguba sa Dios ang imong hinaguan. Grabe ang aton pagpaningkamot. Pero everything will turn to useless. Amo nang sulti na kon, baliko na kon, maigsuon ta sa una sa tamiya. Grabe ang iya pagpaningkamot. Overtime. Adlaw nga Domingo, dili mo simba. Kay ang iya gikanugnan, ang iya nga gitawag sweldo kag ang overtime niya. Kay balukay ni mga Kristohanon kung kaysa, tungod kay swito na sa bersikulo mingon, mapinasayloon man ang Ginoo. Manadayon ng Kristohanon. Labi na kay singano pa niya, nakasabot ang Ginoo. May mga Kristohano dahil nga musulti sina, ang Ginoo nakasabot. Ang pastor malang di kasabot. Butang-butangan pa nila dayon og hindi mayo. Kasabot ang Dios oy. Kasabot siya nga di takapanimba, okay ra na. Pareha sa igsuon naton dito sa Tubuso. Hindi ko kasimba, pastora, kay magakot mi sa kawayan. Kabubuton po ni sa Ginoo. Dadon pang kabubuton sa Ginoo. Kabubuton di hindi pagsimba. Karon, way damha. Dito sa sayang dutihan, gitawgan na lang siya kaya ang ila lugar na sunog na. Ang iyang balay, pagba, ang mga ila gitawag appliances nga bago pinalit, hurot. Ang kwarta nga gitago sa parador, hurot. Amuning mga tao nga nagsingalit, katapusan alkansi pa. Una nakasiling ko, ang Kristohanon pinakatig-ag yun usahay o batikolon. Pirtig yun kagahi. Amo na nga, let us learn a lesson. Ang kadaugan naton, ang proteksyon naton, ara sa Diyos. Amen. Amo na nga, hindi naton pag-ipaguba sa Diyos ang aton hinaguan. Careful ta. Hindi kita magsulti sa mga butang. Amo na nga kung makasaad ka, paning kamutig yun nga matuman. Paning kamutig yun. Kay hindi tao ang Diyos. Hindi tao. Siling ka, inigberti ni mo ga, pasalamat taga. Yan. Pag-abot na lang sa birthday, wa man. Matingala ka na lang dayon nga may gibatyag na sa lawas. To remind nga ang Dios dili gusto saad nga hindi tumano. Pakpakan na ito na gino. Ikadua, inigisulti diri sa Ecclesiastes sa gitawag si Karaya sa chapter 5. Anong giambal diri sa si Karaya sa chapter 5? Sugdo na ton sa verse 1 pakato sa 5. Mitanaw ako pag-usab og nakita ko ang usa ka basahon nga linukot nga naglupad. Ug gingnan ako sa angel, unsa may imong nakita, og mitubag ako. Usa ka linukot nga basahon nga nagalupad. 9 ka metros ang gitas-on ini, og 4 ka tunga ka metros ang gilapdon. Unya, gingnan ako niya, dinhi nasulat ang tunglo, batok sa tibok yuta. Kay ang tanan mangawat patyon, og ang manumpa og bakak patyon usab. Verse 4. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan nga ipadala niya kini karon og musulod kini sa balay. Amen. Nga nakasulod sa balay. Why? Nga nakasulod sa inyo. Ay wool of protection. Nga way of protection. Sinong ara sa sulod? Mga kawatan. Amen? Basahan ko nun naton ang verse 4. Dako naton, start.
Nga nakasulod. Because walay hedge nga halin sa Ginoo. There is no such thing as a wall of protection, a wall of preservation. Nakasulod siya sa bintana sa balay nga kinsa ang nag-star sa sulod sa balay. Kinsa? Kita suwito na magita sini. Siling pa sa Bible, nakasulod kini sa maong tao nga kawatan. In spiritual significance, sa Malakay Kapitulo 3, versikulo 10, anong hambal sa Ginoo? Nga nangawat kamo. Meaning, waay ka wall of protection. Amo na nga matingala ka, do kabuisit sa inyo pangabuhi. Bisan Kristohano na kamo, pero grabe ka di malas. Uy, ang Ginoo nagpromisa sa Kristohanon nga magkabuhi kamo nga grabe ang pag-antos sa kalisod. Hindi na amo ang plano sa Dios. Siguro may problema lang. Nga nakasulod ni. Amen? Lingabla nyo tapat. Ang itsura di hindi kawatan, pero ang sasulod. Oh. Amen? According pa sa record, sa sulod sa prisuhan, ang ginarespeto dito ang mga kriminal, pero kawatan. Rapist kag kawatan, among puno pirmis bunog. In spiritual significance, amuning gihambal sa Dios. Waay siya paril nga angay nga magapanalipod. Bisan naglupad-lupad pa ni siya, ang tanan nga tunglo, naglupad-lupad pa ni siya, igo lang ni mo sangko sa imong balay kung ang imo kabuhi may wall of protection ka. Ang imo pagkamatinud-anon, ang imo pagkamatinumanon, amo ang wall of protection nimo aron ini nga gitawag basahon sa tunglo, hindi makasulod kay nga sirado ang imo kabuhi. Amen? And this is the hedge of God. Ang Dios naghatag hedge sa kang Job because Job is a faithful person. Magabarog tatanan diya sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Amin nyo lang, siling pa sa Job sa chapter 1 in verse 6 to 8. Giaghat ni Satanas ang Ginoo. This is ikatatlo ni nga cases. Una, maguba lang ang panalipod kung may saad ka nga way natuman. Ikadua, maguba lang ang panalipod sa mga tao nga hindi matinumanon. Ikatatlo, ini gituyo ni sa Dios para ma-reveal gyud ang kamatuoran. Kaya ang issue dire ang pagkamasinimbaho ni Job. Amen. Kaya ang akusisyon sang yawa, grabe kalawom nga akusisyon. Anong akusisyon sang yawa? Kay balog yun ang yawa sa kaluyahon sa mga Kristohanon. Kay balo ang yawa. Grabe ang yawa. Gitunan giniya ang kaluyahon sang Kristohanon. Lataw mula naton sa verse 6. Unya, usan niya nakadlaw sa diha nga mga langit tong binuhat. Miatubang sa Ginoo dito usab si Satanas uban kanila. Unya, gipangutana sa Dios sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat, mitubag si Satanas, gikan ako nagsuri-suroy sa tibok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibok kalibutan. Nagsimba siya kanako og naglikay siya sa pagbuhat sa dautan. Mitubag si Satanas. Ang tawa, musimba kaha si Job kanimo kon. Wala pa siya giapas. Kahibalo ang yawa
sa kaluyahon sang tao. Baliko na kon, bisan diri sa bantayan. May mga simbahan diri nga ang ila nga gitawag propaganda sa simbahan para nga magdamo kinangla may panghatag. Damo manggod magsimba basta may panghatag. Oh. Hapos tipunon ang tao basta may panghatag. Bisan diri magtuyok-tuyok ka lang diri, kadto ka mo diya sa kuno ka may panghatag ta, taud-taud sinapuno na na. Sayon pundukon ang tao basta may panghatag. Bisan gani may mga tao na nga ara sa may nga pangabuhi, makabati gani nga may panghatag ang mayor sa lawis 5 ka kilo, bisan may kwarta na siya mukadto pag na siya kay daginuto niya ang 5 ka kilo. Kay balo ang yawa. Nga damo sa Kristohanon ang nasulayan. Nga kunway na ang panalangin, ano kaha ang matabo sa iya? Ang challenge sang yawa. Kuha agod ang panalipod. Tanawon ta kung musimba pa ba siya. Ang Ginoo na challenge. Amen? Siling ang Ginoo. Kuhaon ko ang hits, ang panalipod. Lantawon na ton ang kabuhi niyo. Nagtuo ang yawa nga nagmadaugo na. Pero, sipyat ang yawa. Gipanguha ng mga karnero, tanan gipanguha na. Apil na ang mga kabataan niyo. Pero, anong hambal dito sa chapter 1 in verse 20 to 21. Siling si Job. Mitindog si Job og sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti, unya gikiskisa niya ang iyang ulo, og mihapa siya sa yuta, og misimba siya sa Diyos. Sino nagdaog? Ang Diyos gyapon. Kita, mawad-an na gani is panalangin. Ambot. Ang panahon, kulang taon na ton, pag-abot na dito sa chapter 2, grabe ang Ginoo. Tungod sini, na-reveal yun ang insakto. Sa chapter 2, kung basahon na ton, ang iyang asawa nagambal na, uy, balik ka sa ang Diyos o kamatay, musimba ka maghihapon, bisa na muna na imong kahimtang, diri na na-reveal nga ang asawa ni Job, gasimba lang kay may panalangin. Siling dayon, ang iyang asawa, balik ka sa ang Diyos kamatay, magsigi ka lang yapon simba, bisa na muna ni. Gi-allow to sa Diyos nga gikuha ang panalipod, agod nga makita niya, sinugyud nga mga Kristohanon, ang tinud-anay nga musimba sa Ginoo. Amen. Nga mga Kristohanon, nga bisan wala na ang iyang gisaligan nga pagkabutang, or something zero na ang tanan, pero sa iya kabuhi, ang pagsimba nangin kabuhi na niya. Kag-amuni ang aton pangayuon sa Diyos. May blessing man kag wala. Amen. Kaya ako kahibalo ko, laini ining magsimba ka nga, labi na inang bag-o ka sweldo, do ka nami isayaw. Do ka nami isayaw. Labi na ining may kwarta imo bulsa, do ka nami ipitik-pitik. Pero, inabang daw basiyo kagid tanan, bisan ang imo pagpakpak do apektado. Tuo na. Lataw lang ba ning bago nakadawat og release? Ang paglukso do mabunggo diri o. Pero ining wala-wala na. Pabita na nga sulti ko. Unsa kay masulti nimo kung ara ka pa sa balatian or something, ang anak nimo ara sa balatian o ang asawa nimo, way ka pa financial, way pa kabugas, something
Gipapahawa ka pa sa imo trabaho. Way ka kadaganan. Diin kahangi mong padulong. Musimba ka kahagihapon. This is a challenge to us. Diri gipakita sa aton sa Dios, ano gyud ang priority nimo sa imo kabuhi. Base ko nagsimba ka lang tungod kay bugana ka. Ara ang imo mga panginahanglan. But how about kung ara ka sa panahon nga wala-wala? Amen? Kag ako nagatuo, ang Dios naton, lantawa lang. Tungod kay naminti ni Job ang kinaiyahan sa pagkamasinimbaho. Amen. Tungod kay nagpabilin si Job sa kinaiyahan nga masinimbahon. Gidoble sa Dios ang hedge nga gibalik sa iya. Amen. Meaning, gidubol paghatag sa Dios. Nga, ang kadaugan, ara sa tao nga masinimbahon. Ining pagsimba, mga kaigsunan, challenge na kamo. Hindi ni pag-ibutang si imo kasing-kasing nga way pulos. Amo gani nga nagtuunta sa commitment to worship. Nga, way naghatag ang Dios agreement sa aton nga nagsiling, Duming, pulo ka lang katuig simba. Paguman, pulo katuig, pagusto ka na. Commitment to worship until you have a life. Kinahanglan, ari ka sa simbahan, imo dayawon, imo simbahon ang Dios nga imo gialagad. Nga, that is what our commitment. Ako na nga, Lord, ibutang sa amon kasing-kasing ang kabuhi nga masinimbaho. Atong nagligad nga Sunday, gibunok sa Dios pagulan. Gituyo gito sa Dios. Agud makita sa Ginoo sinog yun ang mangin masinimbahon. Kay may mga Kristohanon nga mahadlok sa ulan. Amen? Pero ginaalaw sa Diyos. Nga, ang pinaka-major nga factor nga ginalantaw sa aton sa Diyos, hindi ang aton capability, position, profession, ang ginalantaw niya, ang kabuhi nga masinimbahon. Hallelujah. Let us worship God. Yes.